and now this is the start of the international rivalry. Sino ba ang mas magiging mainit dito? Ang Onyx Philippines ba o ang Aurora Gaming? Maganda ang ating mapapanood mga kaibigan. Rinig nyo naman yung hiyawan dito sa venue kung gaano ka-excited ang mga manunood na matunghayan ng laban na to. Mga gang folks na naman ang makikita at may expect natin of course for a Lilia. Kung ang gusto dito agad establish ng Onyx na dun sa mid lane duo nila makakalamang ang Onyx PH. We talked about na kung paano dapat i-punish ng Aurora yung slow start ng Onyx. Pero kung isipin, Lilia and Khalid, sobrang bilis ito at may suyo pa na ngayon ay nagmamadali na ito si King Kong mag-invade ng Kramer pero sasagutin naman yan ng rock or sa play mula kay Demon Kite. Pero haharang din si Light, ha? Ayun nga eh. Di ba parang nakaamba rin dito. Pampigil talaga. Broken walls to. Pero nandyan nga yung Grok ni Light para lagyan ng harang, lagyan ng pader. Yung mga skinitis na expect natin papasok yung Onyx pero sa baba. First blood kaagad para kay Edward. Nagulat pa tayong lahat na tinayuan niya lang pero ibig sabihin lang nun, ganun niya kakabisado yung dash niya, Kabisado talaga. naaabutan niya pa rin. And looking for the reactions mula dito kay Kirk at bukod sa first blood yun, 2 minions pa yung na-deny kay Kirk. Kalungkutan para sa isang Uranus. Sigma pattern, rekta sa gitna si King Kong at doon din natin marirealize at makikita kung bakit nung napili yung Benedetta ni Edward maraming naghiyawan kasi kabisado niya etong hero na to. So for Kirk, kailangan pa rin talagang irespeto kahit na sabihin mong napakatangki ng isang Uranus. Kaso ang katapat mo, si Edward yan eh. Patusay. Edward. Hoy, sa gitna. Nagkakakilitian ang dalawang kupunan dito sa may bandang gitna pero hindi yan ang tunay na laban dahil turtle dance ang posible nating matunghayan dito. Tandaan, kilalang kilala to na magaling mag first blood. Etong kay Benedetta ni Edward at Year of Our Lord 2026, ganun pa rin. Season 17 na, #1 games played on the Benedetta. Kaya nga Mr. Consistent, pero ngayon, consistent ng Onyx sa 5 miyembro. Magkakaroon ng team fight pero yung turtle naman ang kukunin dito ng Onyx kaso nga lang nagkakagulo. Dalawang tutumba mula sa side ng Aurora and si Edward. Makakatakas naman kaso nga lang mapipilay sila dito dahil posibleng manakaw at nakuha yung turtle, 2 kills plus the purple buff. Talagang mahihirapan ang Aurora dito. Nagmumukha mga magiging turtle dance yun pero binigla ng Onyx yung Aurora. And that's mainly because itong si Savero, yung kanyang impact on the knockups that connected onto the backlines. At hindi rin kasi nagdalawang isip ang Onyx. The moment na nakita sila ng hero, parang inimagine nila na meron na kagad kasunod at meron ng katabi. And sinasabay-sabay. Isang mabilis ang dive mula dun sa Onyx, allowing them to get that 1.8k gold lead. At ang maganda dito, nabigyan din nila na kill at assist si Kirk. So may pagbawi na ang Uranus nito sa bottom lane. Tsaka makikita at mararamdaman din natin yung damage output ni Super Prince, no? Yung kasakitan na meron yung Lilia. Early game pa lang, nanunood talaga, pero early game pa lang si Savero. Gusto na rin iparamdam kay Doming kahit na kaya talaga niyang makipagsabayan. Low health dito, papasukin, pero parang hindi pa rin naman kasi yung aksyon, tila ba, parang kailangan munang magpulasan, kailangan munang pigilan yung gigil sa mga sarili. Muntik pumalag si Doming Kite doon kay Savero. Medyo bait din kasi on the way pala itong si Brusco. Pero nakita natin yung tutok ni Doming Kite nung pana eh. Alam niyang may parating. Alam niya may parte. Of course, kakasakay lang din naman yan sa kanyang barko. So meron siyang mounted shocker. Nakatingin sa minimap. Awareness coming out from Doming Kite. At that will mean na itong si Savero ay makakuha ng lamang dun sa may gold lane sa taas. Oo nga, yung 1v1 matchup na to, parang gusto talagang i-establish ni Savero na siya yung lalamang doon sa laning. And this is somewhat to be expected kasi nga nakakuha siya ng 2 assists sa first turtle. Pero ngayon, bago magkaroon ng turtle, gusto ng Onyx lumaban. Maari nga talaga mabigyan dito si Brusco dahil masyado siya napapalalim. And ngayon makakabawi ang Aurora and with this turtle, maaari silang lumamang pero sinisimula ni King Kong. Tingnan natin kung kailan tatalon si Doming Kite. Wala siyang ultimate dito. Doming Kite nakita na lahat ng kalaban with the Mountain Shocker. Sino kaya maka-retry? That is gonna be King Kong securing the turtle. At mukhang mag-aagawan na. Magkuholosod na ang mga miyembro. Si Savero baka makakuha ng kill onto Yue. Onyx regaining control. Napakaganda ng simula para sa Aurora with that pick off onto Brusco. But si Savero sobrang solido at napaka-patient. Nung ginawa siya ng Aurora ng saglitan, nag-out lang siya ng konti, nag-kite, and then once na tumalon na itong si Yue, minake sure niya na yung damage dealers ng Aurora ay mahihit din niya. Grabe din
Umabot pa yung patong na follow-up coming in from King Kong. Onyx PH! Grabe yung pagtudomina nila dito sa early game pa lang. Akala natin malulugi na yun, pero dahil alam ni Saverong nandun si Brusco, pumalik sila, lumaban pa rin sila. Credit goes to Brusco. Nakita nyo naman, Raging Starstorm, akala mo hindi natatama, sabay. Just in the nick of time, flicker pa kanan. Sumot pa nga yung stun, and that allowed etong si Savero na i-hit na nga sila. At syempre, yung si King Kong nakatulong na rin sa bakbakan na yon. You can see Onyx, this is definitely not a slow start for them. Alam mo, yung pinapakita dito ni Savero, yung mga sidestep na gano'n, yung mga pag-in and out, kitang-kita na rin yun sa mga highlights ni Kelra sa Indonesia. May ganon din siyang ginawa recently lang. So, mukhang parang hindi naman nawala yung gold standard dito. Sabi ni Savero, talagang ipaparamdam nila yung kalamangan nila dito. And even si Kirk, dun sa 1v1 niya against Edward, kung kanina nabuli siya ng early game, ngayon makunat na ang isang Uranus. Bumabawi na dito si Kirk. Bumabawi din talaga. Yung first blood ni Edward, ang laki ng impact nun sa totoo lang. Pero parang yung Onyx PH, hindi sila nagpa-apekto dun sa first turtle. Parang, hindi, okay lang yan kahit may first blood. Arangan na lang. And to be fair, yung Aurora ay sa isang team na lalong-lalo na kapag sa Expanding Rivers, in this case, it's Broken Walls. Sila yung nagpauso ng 5 months sa first third But of course, with the Yisun-Shin na mas greedy kung isipin, ang nangyari dito sa Onyx, nag-gamble sila na mag 5 versus 4 at nanalo sila because of that first turtle. At yun din yung dahilan kung ba't sobrang ng laki ng lamang ng Onyx Philippines ngayon. At ngayon na nakasilip na ang Aurora, pati ang Onyx. Pero tila ba, ibibigay yata to ng Aurora. Hindi na talaga sila makakapag-contest dito dahil busy ang Aurora Gaming na kumuha ng kanilang resources. Hindi na sila nagdalawang isip. Kukuha na lang muna sila ng mga pwede nilang kunin. Kasi mahirap pang makipagsabayan sa Onyx PH sa gantong lagay. Yun nga, tapos rekta pa. Third takedown dito ang Onyx PH. Pero for Aurora, dahil nga nalugi sila sa early game, tila ba ang call nila dito ay kailangan muna nilang patabain yung kanilang gold laner na si Doming Kite. Tinry din naman ni Doming na mag-trade ng Torre dun sa itaas, pero hindi nila nakuha. Sky Piercer. Sinasabi natin baka mag-farm pa sila or patabay pa itong si Doming kahit. Pero para bang pinapakita dito ni Doming kahit gusto nila pumalag. Napakaganda ng uli, kaso nga lang may Purify din naman itong si Super Prince. Black Shoes. Grabe yung insurance ng Onyx PH. Pag titingnan natin yung lineup nila, kahit na may mahuli, may takas pa rin. Oo nga, ang dami kasi talaga nila ditong kits para makatakas. At yung lead na meron sila dito, ipinaparamdam nila against Aurora. Pero alam din natin, na nakikita natin dito na yung Aurora, sila din mismo lumalayo sa gulo. Oh, napigilan ni Edward. Sumabog yung Holy Shields dun sa taas. Nawalan sila ng tier 2 turret. Pero yung bottom naman ang kapalit. Grabe, ang sakit na rin ni Brusco para maramdaman ni Demon Kite ng ganyan kaaga. At napakaganda ng follow-up coming in from King Kong. Vision lang ang ibinigay. Sabay rekta na kaagad ang Onyx PH at hindi pa sa atas sila tapos. Babies coming in from Kirk. Ganon ka-confident ang Onyx PH ngayon. Ang ganda ng kalamangan na kanilang naimbak. Catching Demon Kite off guard. At itong Sky Piercer ni Doming parang napasama pa kasi ngayon. Parang sobrang naka-atras ang mga members ng Aurora. Kailangan nila mag-farm. Pero ang pinili dito ay pang teamfight. Kaso ang Onyx, ang ginagawa ay fino-force yung kanilang mga ultimates. Uy. Tech Charge forced. Lantern forced. Crimson Beacon forced. And nakakapitas pa nga mga members ng Onyx. Nagcha-charge na naman yung TP ni Kirk. Nagcha-charge na naman yung kanyang mga TP dito. And merong mga may mga instances na hindi nagiging maganda yung Napasama na resulta sila dyan ng mga before. ganyan niyang TP. Pero mukhang tiwala siya sa mga kampi niya kasi kinukuha na ng Onyx yung lord. At tila ba hindi makakalapit dito ang Aurora? Wolf, anong winning condition? Ano pa bang pwedeng gawin dito ng Aurora? May pang late game ba sila? Yeah, for sure. Marami silang stuns. Kaso nga lang, ang sabi dito ng Onyx, okay, meron kayong Grok, meron kayong Guinevere, tatlong Purify ang kanilang sagot. At ang ibig sabihin niya na makakapalag at makakapalag sila. I guess na ang way dito para manalo ang Aurora is mag-force ng mga Purify, yung mga battle spell. And eventually, Doming Kite, mga free hit. Yan siguro kanilang mga win conditions dito. And meron din silang dive comp. Siguro,
paghanap ng proper target para mag-force ng mga battle spells na yan. Dami nilang kailangan gawin dito. Dami nilang kailangan mahuli at ma-force na mapagamit dito ang Onyx. May mga holy blessings pa naman sa mga base turrets dito. Merong Lord pero magiging madali lang to para sa Aurora na depensahan. Maaga pa naman, kaya naman kayang-kaya pa nila to. Ang kanilang goal ay patagalin yung laban. Pinahuli. Pero napakaganda ng huli, kaso ka lang may Purify ito Super Prince. So, may Purify ka na, may Black Shoes ka pa. Lala. Paano mo mapapatay at paano mo maaabot si Super Prince kung ikaw yung Aurora? So sure tayo na hindi si Super Prince yung tamang target. Mukhang hindi. Para doon sila masahe. Kung sakali na walang trade-off. Sabihin na natin katulad kanina, nag-force lang naman sila in exchange for an ultimate. Siguro yun yung tama. At lalong-lalo na hindi sila napushan. So, maybe ganung mga klaseng play ang pwedeng gawin dito ng Aurora. Kumuha ng mga -1 sa mga battle spell. Pwedeng ganun nga. Tulad nito, may nakita na naman sila. Pina-first down nila si Ang unat. Brusco. Si Brusco ang gustong bigyan, ngunit hindi sila magtatagumpay. I like the attempts coming in from Aurora kasi alam mong naghahanap sila ng butas mula doon sa ginagawa ng Onyx PH. Oo, tinatansya. Oo, it's just that sobrang layo kasi nung lead na. Kaya ang hirap na kahit na maganda sana yung intensyon. Chastise Polder, tas Radiant Armor. Totally kina-counter yung mga gustong gawin dito ng Aurora. Kaya naman nabuhay dun si Brusco. Hindi siya nag-bump ng ulti, nag-second skill lang siya. Di nga din nag-flicker. No panic whatsoever from Onyx. At parang ang maganda pa dito sa Onyx is mabibait out pa nila yung Aurora. And interesting item mula dito kay King Kong. Siya yung naka-piercer, then War Axe tapos Queen's Wings. Ganun din. Parang kahit talunan siya, hindi ganun kabilis mamamatay. At kung usapang fiercer din, meron din naman si Doming kahit na ngayon wala pang stocks yun for sure. Kasi nga hindi pa nakakahanap dito ng right footing ang Aurora. Pero yung mga ginagawa nilang plays kanina, pinapakita dito na nag-a-attempt talaga sila na gusto nilang kunin yung lead. But unfortunately for them, for Onyx, 9K na yung gold lead na meron tong team na to. At mukhang yung tapang ni Kirk, hindi talaga mababawasan. Dahilan kung ba't paakyat din ang paakyat ang lead ng Onyx. Kung papansin niyo yung global na pag-freeze nila sa mga lane na minions. Kaya naman wala nakapag-farm sa bot. Nawawalan sila ng jungle. Palaki ng palaki. Fortunately, merong gumagawa ng paraan dito which is si Edward. At to be fair, siya lang ang may karapatan as a Benedetta na maglaboy-laboy dito para sa Aurora. Ngayon, mag-spawn na ang Lord. Lalaban ba dito ang Aurora? They have the vision na pwedeng ipop ni Doming kahit para makita saan nakaabang ang Onyx. But definitely, mahihirapan sila if itatry nilang i-contest to. 12 minutes in pa lang naman. At mukhang ang call nila ay ibigay sa Onyx. Mukhang ang call nila, dumipensa na lang tayo sa parating na Lord. Wala ka din talaga kasing choice if you're Aurora Gaming. And sa ngayon, ang ganda nga talaga nung ginagawa ng Onyx PH na pinifreeze nila lahat ng lanes. Lahat din ang pwede nilang steal sa jungle camp, sa side ng Aurora. Lahat ng pwedeng kunin, kinukuha nila. Pero kailangan gumawa ng play ng Aurora eh. Hindi binibigyan ng Onyx ng chance na makagawa ng play. But now, papunta na yung Lord. I believe na para dito sa Aurora, ang mas maganda na din na dumipensa sila sa sarili nilang torre. Doming kahit nakaiwalay Pero si Edward. Si Edward din magka-cut ng kanilang waves. Merong tumagos na isang catapult doon. Pero mukhang hahayaan lang siya dito ng Onyx. Mukhang magpo-force ang Onyx ng laban doon sa gitna. Ito na nga ata ang push na hinahanap ng Onyx PH para makabasag sila ng inhibitor turret. That is gonna be a turret destroyed on the mid lane. Topside naman, binibigyan nila ng pressure. Andito na rin si King Kong. Nakadepensa naman ng 5 miyembro ng Aurora Gaming. Magiging successful naman sila sa pagdepensa doon sa top side and bottom lane. Pero parang hindi ba tatapos ang Onyx PH? Mahamba-hamba pa sila dito, no? Nang-aasar pa sa base ng Aurora. Akala natin ilalayo na pero mukhang meron pang round 2 na makikita dito. Especially Kirk. Kayang-kaya niyang babaran yan ngayon at yung hindi nakuhang tore kanina sa itaas, magiging successful na ang Onyx. Lalaban pa ba sila o makakadepensa pa rin ang Aurora? Medyo malalim ang ginagawa ditong play ng Onyx PH. Pag may Si nahuli Kirk? dito, maaaring mabigyan ng Aurora. Pero grabe, no? Maasim na may disiplina. Disiplina pa rin. At alam nila kasi yung Uranus yung pwede nilang gawin. At with the Purify, hindi rin talaga makapag-overcommit ang Aurora
Yan o. Unless ito na. Uy! Ilaban. Napagod ang Raging Sandstorm Breaker coming in from Brusco. Pero wala din naman kasi yung follow-up coming in from Onyx PH. Mapapunish ba ang Onyx dito? May harang na coming in from Light. Pero Push hindi na lang. naman gagawa ng play ang Aurora. Dedepensa lang talaga sila dahil kumakatok na nga sa base ang Onyx PH. They will successfully defend their base pero kalbo na ang kanilang base. Nakuha na yung mga base turrets at mas lumulobo pa ang lead na meron dito ang Onyx. Yung mga amba na ginagawa in initiations ng Onyx, tila ba alam nilang mabubuhay naman silang lahat. Especially kasi meron na nga sila ng mga purified ngayon. Maghihintay na sila ng kanilang mag-refresh ng kanilang mga battle spells. Maybe prioritize itong purple buff bago sila dumiretso dun sa ating next Lord. And para sa Aurora, ang kailangan nilang gawin dito is i-test ang patience ng Onyx. Makikita ba natin na makakapag-push na ang Onyx Philippines in this next Lord? Or kaya pa rin ba ng Aurora na mag-force ng mga teamfights sa labas ng kanilang base? Tingin ko mas maganda na maghintay na lang ng opportune moment dito para sa side ng Aurora dahil ang Onyx kapag nasa labas ng base ang Aurora, kayang-kaya nila mag-1. Kaya nga si Edward, alam niya din na mayroong mga nakaabang dyan eh. Lalo nang wala silang vision pa kung nasaan nakatago ang mga miyembro ng Onyx. Nagpakita na si Savero. Lamang sila sa minions doon sa opposite lane na merong Lord. Dedepensa ang Aurora sa baba pero mukhang lalaban. 1v1. May pagsabayan si Savero para nga ma-force yung members ng Aurora Gaming na umuwi muna habang naglo-lord lang itong si King Kong. Nakaharang yung members ng Onyx pero mukhang susugal dito ang Aurora. Papasukin ata ang lahat ko konti silang tuluyan pero andito na rin si Savero. On the way na rin si Edward but the flicker has been burned para dun kay Light at yung Lord inuunti-unti lang at hindi na umabot ang Aurora. Teamfight pa lang mangyayari dito at iniisa-isa ang mga miyembro na Aurora and that is gonna be a killing spree. Napakaganda spatial migration pero hindi magiging enough para sumabay sa Hedgehogs. Onyx PH. Makikita natin yung domination coming in from that Lord take and then the team fight. And si Doming kahit mukhang alam niya na kung ano ang kapalaran. 40k goal lead para sa Game 1. What a dominating win coming in from Onyx PH. At sa international rivalry to, ipaparamdam at ipapakita ng Onyx na kaya nilang kunin ang Game 1.